umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa muling pagkakataon na binigay niya sa atin upang mag-aral ng kanyang salita. Para po sa oras na ito, bago tayo magsimula, awitan po muna natin ang Panginoon, tunay na kapayapaan. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Hallelujah. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Hallelujah. Sa piling ng Panginoon, sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. So, uling pagkakataon po, sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi
sa kapayapaan. Kahit sa magulong sitwasyon, magulong kapaligiran, Panginoon, maraming kinaharap na problema, mga pagsubok, mga pagtitiis. Sa kabila ng lahat ng iyon, Panginoon, nananatili yung kapayapaan na pinagkakaloob niyo sa amin. Salamat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Sa oras na ito, samahan niyo muli kami, Panginoon. At habang kami ay nag-aaral ng inyong salita, hayaan niyo po na kumilos ang inyong presensya. Magabayan kami sa pag-unawa ng inyong salita. Maranasan namin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Hallelujah. Paramdam niyo po sa amin, Panginoon, yung kapayapaan na nanggagaling sa inyo para doon sa lahat, Panginoon, na kasama namin, Panginoon, sa oras na ito na nakakaranas ng iba't ibang mga sitwasyon o kinaharap ng mga problema. Tulungan niyo po na maalis ang lahat ng mga pag-aalala, na pagiging balisa, Panginoon. Palitan niyo ito ng kapayapaan na nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Kapayapaan na hindi mauunawaan ng mundo. Yung kapayapaan na hindi mabibigay ng anumang mga bagay, hindi mabibigay ng kung sino man kundi kayo lamang. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hanggang umaga po sa bawat isa. Sa oras na ito, ipapatuloy natin muli ang ating pag-aaral. Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng ginamit ng Panginoon, no, nabanggit ko nung nakaraan ay naghahanda na po kami dito, no, para sa paglipat ng ating Pioneering Church sa Balagtas, Bulacan, no, makalipat ng lugar at praying na after ng ECQ, pag maluwag na dito sa Quezon City para makapagpunta na sa Bulacan, ay matulungan na yung kapatid natin doon, yung pamilya ng pastor, na makalipat sa panibagong gawain, sa panibagong lugar. Purihin ng Panginoon, may mga ginamit ang Panginoon na lingkod niya upang makatulong, no, sa gawain. Kaya maraming salamat po, no. Patuloy niyo pong isama sa panalangin, no, upang unti-unti na ma-reopen at ma-rebuild, no, yung church. Yung lugar na iyon ay hindi magmukhang bahay kundi magmukhang church, no, para marami pa ang maabot na mga kaluluwa sa lugar ng Balagtas, Bulacan. Patuloy niyo po isama sa panalangin, no. Kung nais niyo po pong tumulong, may pag-ugnayan lang po kayo sa akin. So, purihin ng Panginoon. Balik na po tayo sa ating pinag-aaralan sa aklat ng mga aklat ng Titus, aklat ni Tito. Sulat niya Apostol Pablo para kay Tito, chapter 1. Nung nakaraan, no, nagsimula na tayo dun sa pangalawang task ni Apostol Pablo para kay Titus. Yung pangalawang, yung una, syempre, ang nabanggit doon ay kailangan niyang mag-appoint, no, ng mga bagong elders or leaders sa lahat ng mga churches doon sa lugar ng Crete, no. At ngayon naman, sinasabi naman ni Apostol Pablo na kailangan harapin na yung lahat ng mga false teachers na lumalaganap dun sa loob ng Crete, dun sa lugar ni Titus. Kaya nung nakaraan, umpisa natin to sa verse 10, no, na itong grupong ito, no, ay yung mga those of the circumcision, o sa iba ay mga Judaizers, kung hindi ako nagkakamali, ay pinipilit na yung mga hintil, no, na dapat pang upang makasunod ng lubusan, maging ganap yung kanilang pananampalataya,
no, at magganap ang kanilang kaligtasan, kailangan ay magpatuloy sila o sundan pa rin nila yung kautusan, no, sa mga Hudyo. Pero nakita natin, binalikan natin yung Acts chapter 15, no? Hindi na 'yon sinabi nila Apostol Pedro, iba pang mga apostol sa pag-uusap, no? Hindi na 'yon kailangan gawin, no? Pero meron silang in-include na ilan na dapat rin sundin ng mga hintil, no? Yung hindi pagkain ng mga hindi pagkain ng mga inalay sa mga Diyos-Diyosan, paggawa ng sexual na immoralidad, no, at pagkain ng mga ng dugo at ng karne na hindi man lang tumagas ang dugo. So yun ang dapat nilang sundin at pinangalat ito, no, ginawa siyang sulat, ipinadala sa iba't ibang mga churches. Pero kahit ganoon ang nangyari, na ipadala at na ipangalat, no, hanggang ngayon sa panahon na ito ni Titus sa mga taga Crete, no, yung mga churches dito ay meron pa din na nananatili, no, hindi pa rin nagpapatinag. Meron pa rin mga ganong katuruan, no, mga Judaizers, mga those of the circumcision, mga sa pagtutuli na lumalaganap pa rin sa lugar na ito, no. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo kay Titus, no, yung mga maraming hindi hindi naniniwala sa aral na tinuturo natin, no, yung mga sinasabi nila ay walang kabuluhan, no, tapos mandaraya pa sila. So yung kanilang sinasabi, no, ay hindi lang para maitama yung mga pananampalataya ng mga churches, kundi para lang din sa pandaraya o sa sarili nilang kagustuhan o sariling kapakanan. So basahin naman natin yung sa verse 11. Tutuloy po natin, lobin ng Panginoon, makatapos tayo ng ilang bersikulo dito. Verse 11, kinakailangang pigilan sila dahil nanggugulo sila sa mga sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi dapat ituro para lang kumita ng salapi. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, kailangan tong mga to ay mapigilan na. Kailangan tapusin na ito. Ngayon hindi sinasabi dito na hindi to call for violence. Hindi sinasabi ito ni Apostol Pablo na kailangan kitilin na yung mga buhay nito. Kailangan patumbahin na to, masyado na to maraming nalalaman. Hindi. No, sinasabi dito na kailangan patigilin na yung pangangaral nila ng mga maling katuruan. Kailangan matigil na ito. Tandaan niyo po ito, mga pastor, no, mga workers, mga elders dito sa kanyang mga church. Pag merong pumasok na mga maling katuruan sa inyong church, no, hindi ito itinotolerate. No. Hinaharap po ito. Hindi ito hinaharap sa sa mabayolenteng paraan, no. Kailangan harapin ito sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. No, naalaman natin 'yan dun sa mga katungkulan ng elders, no. Kailangan ay masanay sa salita ng Diyos upang ma-rebuke, no, ma-refute o maharap, no, maturuan yung lahat ng mga nagtuturo, no, na lahat na nakapasok na mga maling katuruan sa loob ng kanilang mga churches. No, kaya mga kapatid, no, mga pastor, kapwa ko pong pastor, mga manggagawa, kapag merong nakapasok bigla, no, kailangan ay harapin agad, no. Hindi natin tinotolerate ito. Dahil it may cause big damage. No, marami na akong churches na nakitang ganyan, no, na dahil sa mga pag-tolerate ng mga katuruan na ito, maraming naging damage. Maraming naging division na nangyari. Kaya sa tulong at biyaya ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng kanyang salita, no, harapin natin itong mga maling katuruan na ito at pakita natin yung katotohanan. Isa pa, sabi dito, nanggugulo sila sa mga sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi dapat ituro para lang kumita ng salapi. No, nagiging kaguluhan na sa lugar na ito, sa Crete, yung mga maling katuruan na ginagawa na inihahayag nila. Nagiging kaguluhan na sa mga tahanan pa nga, sa English nang nabanggit, mga tahanan, mga household. Nagkakaroon ng division dahil dun sa mga pinangangaral nila. At ang mga tinituro pa nila ay yung mga hindi dapat ituro. Yung mga hindi dapat ituro.
At yun ang nagkokos ng division sa bahay. Tapos, hindi nila ito tinuturo para lang magkaroon ng karagdagang kaalaman ng lahat. Hindi. Hindi rin nila ito tinuturo para tawag doon, pwesto sila sa katotohanan o sa tama. Baka nga rin hindi nila ito tinuturo para lamang para mapakita na ito yung tama, no? Kumbaga yung sinasabi dito, tinuturo nila ito, no, para sa kanilang sariling kapakanan. Sabi dito, itinuturo nila ito para lang ito mas ma-specify na to, para kumita ng salapi, no? Hindi para maitama sila o mapunta sa katotohanan, kundi tinuturo nila yung maling katuruan na ito para kumita ng salapi. Ako, sa panahon ngayon, napakadami ng ganyan. Nagtuturo ng kung ano-ano, no? Pinapaganda yung kanilang pananalita, no? Para makakuha ng salapi, para kumita. Huwag nating gamitin ng salita ng Diyos, o huwag tayo kumilos ng mga ganitong mga bagay para lang kumita ng salapi. Ito nga, banggitin ko lang ulit kasi dito sa Facebook merong mga stars. Ito nakikita ko to sa mga ibang mga nagla-live na merong mga stars, no, para kung gusto mong mag-donate or something sa sa nagla-live, magbibigay ka ng stars. May bayad din 'yon. No, at yung mga accumulate na stars, no, ay may makukuha na nagla-live at parang makakuha siya ng pera. Ngayon, inaalis ko nga tong stars na ito pero hindi ko maalis. Hinahanap ko yung paraan para maalis pero ayaw niyang wala akong makitang way para maalis siya. Bigla na lang siyang lumitaw, kaya makaisipin ng iba na ginagamit ang live na ito para kumita ng pera. Hindi, no? Ignore nyo na lang po yan, na huwag na lang kayong mag-comment ng stars, no? Ay hindi ginagawa natin to ng libre, no? At para sa Panginoon naman ang lahat ng ito. Kaya yun, no? Paumanhin na lang sa lahat. So balik tayo dito. Sabi doon, nangangaral sila ng mali, mga bagay na hindi dapat ipangaral para magkaroon ng pera. Kailangan, no, pigilan na yung mga grupong ito, yung mga taong ito. Sabi pa dito, isa mismo sa kanilang mga propetang nagsabi, verse 12, ang mga taga-Crete ay sinungaling, asal hayop, at mga batugang magnanakaw. Ano oras na po ba? Ulit na lang pala tayo. Sabi dito, merong propeta, sabi ni Apostol Pablo, yung propeta pa nga nila yung nagsabi mismo, sabi doon, ang mga taga Crete ay sinungaling, asal hayop, at batugang matatakaw. Sino yung propetang binabanggit nila dito? Si Epimenides, isang Cretan poet or writer. Hindi naman sinasabi ni Apostol Pablo na isa siyang propeta na inspired ng Panginoon, no, na maghayag ng mga hula, no, mga propesiya. Hindi siya propeta na nanggaling sa Panginoon, no. Ang pupunto lang ni Apostol Pablo dito na yung tawag doon, yung kanyang kanyang statement ay totoo, na tama yung sinabi nitong tong Cretan poet na ito. Talagang ganito nga talaga yung mga taga Crete. At ano po yung isa nating makita dito sa verse na ito, yung sa verse 12, no, yung ang mga taga Crete ay sinungaling, asal hayop, at mga batugang matatakaw. Ano pa yung sinasabi nitong verse na ito? Pinapakita din dito na yung kanilang opponent, yung mga nangangaral ng maling katuruan dito ay taga dun lang din. Tapos yung pinangangaral nila ay pangangaral ng mga Judaizers, yung mga those of the circumcision. Kaya marahil itong mga to ay mga Hudyo, no, na nakakilala doon, no, tapos pinapangaral yung ganung katuruan, o kaya mga hindi Hudyo, no, na nakianib sa mga Hudyo, sa pananampalataya ng Hudyo, o kung ano-ano pong mga bagay. Pero to be exact, sila ay nagtuturo ng maling katuruan at mga taga doon lang ang mga yon.
At pinapakita na dahil mga taga doon sila, no, yung kanilang pag-uugali ay talagang pangkritan. No, mga sinungaling, mga asal hayop, matutindi yung mga salita na binitaw ni Apostol Pablo dito, yung mga batugang matatakaw, ang glutton. Sila yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Sa verse 13, tayo sa verse 13, tama ang kanyang sinasabi, kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo dito, tama yung sinasabi nun ni Epimenides. Kasi po. Tama yung sinasabi ni ni Epimenides, sabi ni Apostol Pablo. Mga talagang sinungaling, no, mga asal hayop, talaga mga batugang matatakaw. Imagine niyo, hindi sila nangangaral para sa ikaliligtas ng tao, nangangaral sila para sa kanilang sarili. Hindi lang iyon matatawag sa mga taga doon, no? Kung ikaw ay nangangaral ng mali at ginagawa mo ito para hindi para sa Panginoon kundi para sa iyong sarili, pwede ka na ring matawag na ganon. Mga sinungaling, mga asal hayop, mga batugang matatakaw, ginagawa ang lahat para sa kanyang sarili. Mag-ingat tayo mga kapatid, baka yung paglilingkod natin ay ginagawa na natin para sa ating sarili, hindi para sa Panginoon. Don't ever forget that. Na gawin natin yung lahat, no, yung ating paglilingkod para sa Panginoon. Minsan kasi sa kabisihan, no, o sa pressure, o sa iba't ibang mga kadahilanan, nakakalimutan na natin na yung ginagawa nating paglilingkod ay para sa Panginoon. Mapasimple man yan o mapamalaking katungkulan, gawin natin ang lahat para sa Panginoon. Huwag po natin kakalimutan yan. Sabi pa dito, kaya mahigpit po silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Pagsasabihan. Pangalawang ulit ito ni Apostol Pablo na dapat sinasabi niya na harapin mo talaga itong mga nagbibigay ng mga nangangaral ng maling katuruan. Pagsabihan, no, sa English i-rebuke, no? Pagsabihan sila. Hindi lang para mapatigil, no? Sabi doon, pagsabihan sila para maitama upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Yun yung tamang motive sa pag-rebuke o sa pagwawasto, no, ng mga katuruan na ganito, para maitama yung kanilang pananampalataya. Hindi lang sa mga katuruan yan, kundi sa iba't ibang pagtutuwid o pagsusaway. Yung itatama sila, iko-correct sila, sasawayin sila para maitama sila. Hindi lang para maitaboy, mapagsabihan ng mabigat. We correct them para ma-correct yung kanilang pananampalataya. Yun ang tamang motive. Hindi yung i-correct mo sila para magkaroon ka rin ng pera. Hindi, mali yun. We correct, no, para maitama sila, maitungo sila sa katotohanan. Oras na po ba? Hindi sila magre-rebuke, no? Sabi ni Apostol Pablo, hindi ka magre-rebuke para lang mapakita mo na magaling ka. Hindi ka magko-correct para makita mo marami kang alam, no? You correct them para maitama mo, maituwid, maiwasto mo yung kanilang pananampalataya. Verse 14, dito na lang tayo titigil muna. Ano oras na ba? So tayo magpo-pause kasi meron ibang topic yung sa susunod sa 15, may gusto tayong tukuyin doon. Sa verse 14, at huwag nang pansinin ang mga katang isip ng mga Hudyo o mga kautosang gawa-gawa lamang ng mga taong tumalikod sa katotohanan. So sinabi ni Apostol Pablo kay Titus, no, kailangan sabihan mo sila na wag nang pansinin yung mga katang isip ng mga Hudyo. So nagpapakita rin dito na marahil ay hindi sila Hudyo. Kasi sinasabihan dito na wag na nilang pansinin, no? Sabihan mo sila na wag nilang pansinin yung mga katang isip ng mga Hudyo o yung mga kautosang gawa-gawa lang ng mga taong tumalikod sa katotohanan. So pinapakita rin dito ni Apostol Pablo marahil, no, na mga hindi ito mga Hudyo o mga talagang
mga hintil na sumusunod lang talaga dun sa na sa mga kautusan ng mga Hudyo. Sa mga kaisipan, wag sundin yung mga kaisipan, mga katang-isip, pati yung mga gawa, yung mga man-made laws. Sa panahon ng Panginoong Jesus, sige po, mamaya magpe-pray tayo. Mayroong mga prayer request dito na ating ipagpe-pray. Laan tayo ng oras para doon. Sinasabi doon ni Apostol nung panahon ng Panginoong Jesus, ay dito ni Apostol Pablo, hindi ito mga Hudyo, sinasabi doon ni Apostol hinahanda ko kasi yung listahan para madali yung makapag-scroll kung sino may mga prayer request. Yung panahon ng Panginoong Jesus, marami siyang kinaharap, no, mga naging kadebate ng panahon na ito, no, na mga Saduceo, mga Pariseo, no, lalo na patungkol sa mga sa Sabat, no, laging merong katunggaliang ang Panginoong Jesus diyan. Lagi siyang may sinasabihan, may sinasagot, may nagtatanong sa kanya, no, at patungkol rin sa mga gawa-gawang kautusan ng mga tao. No, sabi ni Apostol Pablo kay Titus, sabihan mo sila na wag nang sundin ang mga bagay na iyon, no. Wag mo na sundin yung mga katuruan, yung mga kautusan ng mga lumayo din sa katotohanan. Kapag yung susundin natin o yung katuruan ng isang lingkod o isang tao na lumayo sa katotohanan, yung susundin natin, no, malaking mali yun. Lumayo na nga sa katotohanan, susundin mo pa. Tandaan po natin yan, kung yung pinapakinggan nating nagsasalita o pinapakinggan nating mga sermon sa internet malayo na sa katotohanan, tunay na katotohanan, mahirap yan, mali po yun. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo dito, huwag nang makinig. Iwasan nating makinig sa mga nagsasalita na kumaga ang pinapalaganap ay kanilang sariling kaisipan o sariling katuruan. Pakinggan natin yung mga nagtuturo na ang pinangangaral o pinapalaganap ay ang salita ng Diyos, hindi yung kanilang sariling salita. Amen po ba? So, dito na muna po tayo titigil, no? Tayo ay manalangin para sa mga prayer request na nag-send dito. Maglaan tayo ng panahon para sa pananalangin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bago tayo magsimula ng panalangin, ay awitan po muna natin ang Panginoon. Awitin natin yung inawit natin kanina. Tunay na kapayapaan. Hanapin ko lang yung pinakaunang prayer request dito. Ito, sige. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin, ang kanyang mga kamay aking gabay at patubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang
namin sa inyo, Panginoon, Irene Sincoy Floriano. Lord, hiniling ko po, Panginoon, ang kalakasan, kagalingan na nanggagaling sa inyo ang sumakanya, maranasan niya, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ano man ang sakit na kanyang nararanasan. Lord, pagkalooban niya siya, Panginoon, ang kagalingan na nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Makaranas siya ng ginhawa, Panginoon, sa pangangatawan right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Okay, panalangin din natin si Pastor Sergio Coronel sa kanyang kaarawan ngayon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Atas namin, Panginoon, sa inyo ang inyong lingkod. Nakita nyo ang kanyang buhay, Panginoon, na pinagkaloob sa inyo para maglingkod. May pangaral ng inyong katotohanan. Hallelujah. Sa oras na ito, tinataas namin ang aming pastor, o God, Pastor Sergio, sa kanyang kaarawan. Lord, salamat sa panibagong taon, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa kanya upang makapaglingkod, muli makipaglingkod ng patuloy sa inyo. Hallelujah. Patuloy niyo po siyang gabayan, samahan, ingatan, naman ang kanyang ginagawa, saan man siya magpunta, Panginoon, lalo tigit sa kanyang paglilingkod para sa inyo, O God. Hallelujah. Patuloy na kumilos ang inyong kapangyarihan sa kanyang buhay. Mas marami pa, Panginoon, ang maiakay ng mga kaluluwa patungo sa inyo. At naman, Panginoon, ang kanyang mga kahilingan, anumang mga panalangin, Panginoon, na nakikita nyo, naririnig nyo, Panginoon, sa tuwing siya'y lumalapit sa inyo. Hinihiling ko po ang pagtugon ninyo, Panginoon, ngayon sa inyong kalooban. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na may mas mabuti kayong plano. Kaya iyon ang nais namin masunod sa kanyang buhay. Ang kalooban ninyo, Panginoon, na nagbibigay ng tagumpay. Hallelujah. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, ng lubos sa kanyang buong buhay. Salamat po sa inyo. Tinatas rin po namin sa inyo. Pag-pray natin si Brother J.M. Abanes. Hiniling ko po, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na bigyan niyo po siya, Panginoon, ng lakas ng loob na ipamamahagi ang inyong salita. Hallelujah. Ang kalakasan na nanggagaling sa inyo. Kung sa aming sarili lamang kami, Panginoon, mananangan, O God, mabibigo kami. Kaya hiniling namin ang kalakasan, Panginoon, tapang, Panginoon. Hallelujah. Confidence, O God, courage, Panginoon, sa pagsasalita, paghayag ng inyong salita, Panginoon, pagkaloob niyo po, Panginoon, sa aming kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At habang siya ay ginagamit ninyo sa pagsasalita, Panginoon, paghayag ng inyong salita, mas lalo niyo po siyang palilingin, Panginoon, sa inyong salita. Kaalaman na ito, Panginoon, ay magamit sa pag-aaray ng mga kaluluwa, pagtuturo, hallelujah, sa paghahayo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Atasin namin po sa inyo, Panginoon, ang si Sister Angeline Olores. Natas namin siya, Panginoon, na nakaranas, Panginoon, ng karamdaman sa oras na ito na dudulot ng paghirap, Panginoon, sa pagtulog. Hiniling ko po, Panginoon, una sa lahat, bigyan niyo po siya ng kapayapaan. At malaman niya, Panginoon, na mayroon kaming Diyos na nilalapitan na talagang nagpapagaling. Hallelujah. At sa kapayapaang ito, Panginoon, pagkalooban niyo rin po siya, Panginoon, ng kagalingan, O God, kaginawaan sa katawan, O God. Nang sa ganon, Panginoon, makaranas siya ng payapang pagtulog, Panginoon, gabi-gabi, O God, marigay ng kanyang lakas, O God, sa tulong ninyo. Hallelujah. Atas rin namin sa inyo, Panginoon, ang negosyo, kalusugan nila Irene Sincoy Floriano. Hallelujah, Lord, tulungan niyo po na lumago ang negosyong ito, magamit din para sa inyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo.
request. Ayun. Hallelujah. Tinataas namin sa inyo, Panginoon, Sister Magdalena Carag, Lord, para sa kanyang physical and spiritual healing, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na kayo yung Diyos na nagpapagaling hindi lang physically kundi sa aming spiritual na kalagayan. Hallelujah. Kung siya man ay nalayo, Panginoon, na nanghina spiritually, hinihiling ko po, Panginoon, na pag-alabin niya muli ang apoy, Panginoon, ng kanyang pananampalataya sa inyo. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa inyo, aming Diyos, sa oras na ito. Salamat sa inyong mensahe, sa inyong salita na pag-aralan namin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil tumutugon kayo, Panginoon, sa aming mga panalangin. Salamat po dahil alam namin na narinig nyo at tumugon kayo, Panginoon, sa lahat ng mga prayer request namin sa oras na ito. Kaya ngayon, Panginoon, bago namin matanggap ang mga tugon na ito, hiniling ko po ang kapayapaan, Panginoon, na nanggagaling sa inyong sumakanilan, wala na ang mga kabalisaan, pag-aalala, Panginoon, takot, O God. Mapalitan ito ng kapayapaan na nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, Lord. Natas namin sa inyo si Sister Christy, no, na nakaranas ng stroke. Hinihiling ko po, Panginoon, ng healing and fast recovery in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Makakaranas siya, Panginoon, dumaloy ang inyong kapangyarihan sa kanyang katawan at makaranas siya ng kagalingan, O God. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo sa inyong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Lagi po natin i-share yung lahat ng devotion dito, no? At maging malalim po tayo sa salita ng Diyos, no? At hindi lang maging malalim kundi sagawa natin palagi ang salita, no? Sundin natin ang salita ng Diyos. Kaya God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Pagpalain po kayo ng Panginoon.